Yun ang pagkakaiba po ng nabubuhay na tayo sa banal na espiritu. Nabubuhay na tayo sa tulong ng banal na espiritu at namumuhay tayo sa tulong ng banal na espiritu. Yun kung tatanggapin natin si Jesus. Yun sa mga tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at tagapagbayad ng ating mga kasalanan. Yun kung tatanggapin si Jesus. Sige, ituloy natin. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sins. So ito yung pinapaliwanag ko kanina, di ba? Na ginawang sakripisyo si Jesus para sa ating mga makasalanan, pambayad sa ating mga kasalanan. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. So, in Tagalog, ginawa daw to ng Panginoon so that ang just requirement, yung requirement na kailangan sa pagtubos sa mga kasalanan, yung blood, di ba, the shedding of the blood, na kinakailangan sa law would be fully satisfied, ay masasapat para sa atin, masasapat ng dugo at buhay ni Kristo, who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Na tayo na mga tumanggap sa Panginoon ay hindi na sumusunod. We no longer follow our sinful nature kasi may banal na espiritu na tayo sa ating mga puso. Siyang tumutulong sa atin. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. But instead, we follow the Spirit. So, ayun po ang kaibahan. Mayroon na tayong Holy Spirit sa ating mga puso. Mayroon na tayong tigatulong sa atin. Sa ating kahinaan, mayroon tayong banal na espiritu sa mga totoong tumanggap po sa Panginoong Hesus. Ano po? So, ayun po, 'di ba? Sabi dito, tayo na mga tumanggap kay Hesus ay natatanggap natin ang banal na espiritu sa ating mga puso. Yung totoong tumanggap at nagpasakop kay Hesus sa Panginoong Diyos. Ano po? Kasi hindi lahat ay totoo. Meron diyang kunyari lang, hindi talaga kayang sumunod kasi hindi totoo yung pagtanggap, hindi totoo. For pakitang tao lang, no? So yung totoong tumanggap kay Jesus ay mayroong banal na espiritu na matatanggap o natanggap sa puso. At yun ang nagtutulong sa atin para tayo hindi makagawa na ng mga kasalanang nakakaiwas na tayo in short sa pagkakasala kasi mayroon ng banal na espiritong tumutulong sa atin upang mapaglabanan natin yung mga tukso, yung mga pita ng ating katawan, ng mga kasalanan. So, mayroon na tayong tiga-rebuke, wag yan, masama yan. Nire-remind tayo. So, yun ang pagkakaiba po. Nabubuhay na tayo sa banal na espiritu. Nabubuhay na tayo sa tulong ng banal na espiritu at namumuhay tayo sa tulong ng banal na espiritu. So, ituloy natin. Okay po, ituloy natin po. Verse 5 na tayo. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. So, sabi dito, yung mga nadodominate, napapangunahan ng sinful nature, mga makasalanang pita, ay iniisip kung ano ang tungkol sa mga makasalanang bagay. Pero yung those who are controlled by the Holy Spirit, tayo naman nakukontrol ng banal na espiritu, ang iniisip natin ay tungkol sa mga bagay na nagpapasaya o nakakalugod sa
banal na espiritu. Ano po? Malinaw yan. So, again, those who are dominated by the sinful nature think about sinful things, but those who are controlled by the Holy Spirit think about the things that please the Spirit. O, ganun po yun ang pagkakaiba ng may banal na espiritu at walang banal na espiritu sa puso. So, letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Diba? Sarap niyan. So, yung mga tao na hinahayaan na ang sinful nature ang magdikta o sinusunod nila na kontrolin ang kanilang mga isip ay naglilid sa kamatayan. Ano yung kamatayan tulad ng sinabi ko? Kamatayan na napapalayo sa Diyos. So pag malayo ka sa Diyos, magulo ang buhay mo. Yun ang ibig sabihin nito, magulo ang buhay mo, wala kang kapayapaan, at wala kang katulong sa iyong mga problema. Kasi mag-isa ka, solo mo yung lahat ng bagay sa iyong buhay. Kasi hindi mo kinikilala ang Panginoon. But, letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Ito ba? Pero kapag hinahayaan natin na ang Espiritu ang magkontrol sa ating mga isipan, ay nagdadala sa atin sa buhay at kapayapaan. Ano yung buhay? Buhay na kasama si Lord. Buhay na may Diyos. Buhay ng may righteousness, kabutihan, kabanalan, may kapayapaan. So malalaman po natin yan kung ang buhay natin ay nasa Diyos o tumanggap tayo sa Panginoon o sumusunod tayo sa Panginoon kasi mayroon tayong peace, may kapayapaan po tayo. For the sinful nature is always hostile to God. Dahil ang ating sinful nature is always hostile to God. Laging, wait lang. So, you see, yun po ang kaibahan ng may banal na espiritu at walang banal na espiritu. Kasi yung may espiritu ng Diyos sa ating puso, sa puso, ay naiiba na yung takbo ng isip. Ang isip ay nakatuon na sa kabutihan, sa pagsunod sa Panginoon, at hindi na sa mga bagay dito sa mundo. Hindi na sa mga bagay na, di ba, this world is full of pride, arrogance, mga payabangan, mga pagmamalaki, ayaw patalo, yung pakikipagkompetensya, yung mga ganong bagay na naglilid sa kawalang kapayapaan at katahimikan